Sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw. Ano daw? Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw. Kasi mukhang ginamit lang to para sa anomalya. Okay. Kailan ulit pwede? Naku, yan po ang katanungan po ng isang congressman. Grabe naman yung pagkasabi niya. Sabi daw ng Pangulo ihinto muna natin ang pagnanakaw. Tagalog po yan. Siguro naman kahit sinong marunong magtagalog na iintindihan yan. Ihinto muna natin ang pagnanakaw. Walang ihihinto kung walang ninakaw. Kasi kung sasabing ihinto, malamang may ginagawa. Ayon po yan sa pagkaintindi ng iba. Ewan ko lang sa mga loyalista nga. Ito po, sa balita, tanong lang naman ng isang batang congressman, kailan ulit pwede? Dahil po dyan sa nag-viral na video ng bagong DPWH, di ko lang alam, baka nadulas lang o baka mali lang yung paggamit niya ng salita. Ito ang reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Senate hearing. Sa isang post na kumakalat sa social media, tinuligsa ni Barsaga ang mga tila pag-amin na may nagaganap na katiwalian sa loob ng mga flood control projects ng DPWH. Ito ang pagkasabi po ni Congressman Kiko Barsaga. Kailan pwede magnakaw ulit? New Year? Para sa mga netizens, tumagos ang komentaryo ni Barsaga. Malamang naiintindihan naman natin kung ano yung lumabas sa bunganga ni Dizon. Isang matulis ngunit nakakatawang banat laban sa paulit-ulit na issue ng korupsyon sa flood control projects at infrastructure funds. Matatandaang sa pagdinig, inamin ni Dizon na siya mismo ang nagrekomenda ng 255 billion tapya sa 2026 DPWH budget dahil sa mga proyektong hindi umano na plano ng tama at ilang kaso ay nakasama. Dahil dito sa sinasabi po ni Dizon, lalo nang nahihirapan itong mga vlogger. Nabalitaan ko nakaraan yung mga vlogger, kasama yung kaibigan ko yung vlogger sa kabila, nagsama-sama sila. Nag-uusap-usap sila kasi karamihan sa kanila dating tagapagtanggol ni Francis Leo Marcos. Kilala nyo naman siguro yun. Kung sino yun. Ang sabi, budol daw yun. Sabi nila. At kalat na po yung mga sinasabing ganyan. Diyan po sa grupo ng mga vlogger na yan, ang iba dyan, hirap ng ipagtanggol. Hirap ng ipagtanggol si Junior. Kaya siguro, nabanggit nila itong tungkol sa isang Francis Leo Marcos at kumita si Makagago ng malaking halaga, ay mukhang nag-react na rin sila. Ano? Balik ba sa dati? Hirap na ba kayong ipagtanggol? Yung dapat nyong ipagtanggol o kagaya neto, paano nyo po ipagtanggol yan? Mukhang umamin daw dito sa sinasabi niya. Nagkamali lang ba siya ng salita na ginamit? O nadulas siya dyan sa Senate hearing? Ako, ayon po dito kay Ern Opeña, siya na nagsabi, ihinto muna natin pagnanakaw. Di sinabi na rin niya na magnanakaw talaga siya. Yun po yung pagkaintindi po ng karamihan Ewan ko lang kung anong pagkaintindi nyo dito sa sinasabi po ni Dizon. Sabi ni Joel Jumawan, ibig sabihin, alam niya na utos ba niya kasi sabi niya, ihinto muna. Ano ibig sabihin yan? Sabi ni Maricho de la Pasión, ihinto muna natin. So, may pag-amin. Kasi parang ganun parang ganun talaga ang dating. Sabi ni Floro Moring, tsaka na pag dumami na ulit ang pera ng taong bayan. Sabi ni Budok, harap-harapan na talaga. O nga, harap-harapan na talaga. Sa bagay, marami namang matatalino at alam naman ng karamihan kung ano po talaga ang totoong kaganapan po ngayon at sino talaga ang totoong buhaya. Alam na po ng karamihan yan. Sana po may magandang resulta ang gagawing pagtitipon. Ngayong buwan na to, may mga usap-usapan na magkakaroon na naman ng rally. Sana naman gumawa na ng tama yung maling paraan. Alam natin mali yung pamamaraan nila. Baka masyado lang daw mabait si Junior. Di nga. Magkaalaman naman yan. Ang taong bayan, hindi titigil yan. Lalo na ngayon, malalang malala na ang korupsyon. Hindi po titigil. Napapansin nyo, patuloy pa rin na may nagrarally, may mga estudyante. Tapos may mga pag-usapan na naman na malakihang rally. Ngayong November 30 yata yan. Nako, meron na namang kinakabahan. Hanggang dito na lang. Thank you.